Tingnan natin yung loaner car ni mahal na Reyna, mga kainex, yung ipinalit muna pansamantala sa kanyang HRV. Ayan, no? So kung titingnan natin maigi, parang walang masyadong pinagkaiba dito sa kanyang Honda Accord, no? Parang pareho lang no? Pero subok na to, mga kainex, ano? Although may mga lumalabas na problema dyan, pero madali lang naman maayos. Hindi naman mga major problem yung mga nangyayari dyan kay mahal na Reyna sa Honda Accord niya, no? Ganda nung hybrid daw to, hybrid. Sabi ni mahal na Reyna, no? Honda Nax. Ganda ng forma, sarap paandarin, mga kainags, ano? Kaya lang sa sa tuwing sumisilip sa bintana si mahal na Reyna, pag nakikita niya tong loaner car niya, medyo nanlulumo si mahal na Reyna, nai-stress si mahal na Reyna kasi naaalala niya, naiisip niya yung kanyang HRV na sasakyan, ano? Yung bang yung mga hindi in-expect na pangyayari na nangyari. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. 'Di ba? Sino ba naman ang hindi, 'di ba, manlulumo kahit kayo naman, mga kainags, 'di ba? Pag bumili kayo ng sasakyan bagong-bago, tapos 'di ba, ayaw umandar. 'Di ba? Yung mga senyalis kaagad na kahit na brand new, may senyalis kaagad na parang, 'di ba, may problema ganun, ano? Syempre, 'di ba? Inutang natin 'yun. Inutang nyo yun, tapos 'di ba binabayaran nyo bi-weekly. Pero syempre parang hindi worth it yung pagbabayad nyo ng bi-weekly or yung pag-utang nyo sa bangko ng brand yung sasakyan, tapos may problema agad, 'di ba? Kahit naman kayo yung nasa sitwasyon ng ganun, 'di ba? Medyo hindi kayo medyo mai-stress talaga kayo, mga kainags, ano? Bihira. Tapos ang additional stress pa nito, nung nandoon na kayo sa services para ipaayos, sasabihin sa inyo hindi daw siya under warranty dahil gawa ng nature daw. Pambihira naman. So kasalanan pa ng nature. Yun kasi sinabi nung services, ng Honda services, nung pinunta natin yung sasakyan ni mahal na Reyna, it caused by nature daw. Kasalanan ng ng nature, kasi nga daw sobrang lamig kaya nasira yung motor ng wiper ni mahal na Reyna. Abay, bihira naman. Hindi yun ang ina-expect namin na sasabihin nila, actually, ano. Ang ina-expect namin, kaya kami bumili ng Honda, kasi nga subok ang Honda. Yung mga spares matibay, 'di ba? Hindi pa nga nagagamit ng ilang buwan, no? Hindi pa nga nagagamit, yung kumbaga dahil lang doon sa sobrang lamig, na burnout daw, sabi nung Honda services, na burnout daw yung motor ng wiper ni mahal na Reyna kaya nasira. Hindi pa ginagamit yun, nasira na. Bihira naman. Kasi doon sa mga hindi nakakaalam, bago po gamitin ni mahal na Reyna yung sasakyan niya, yung HRV niya, tinanggalan niya muna ng snow. Nung tinanggalan niya na ng snow, papaandarin niya na yung sasakyan niya, umangat lang, nag-stack up na yung wiper, nasira na. Yun. Hindi siya yung ginagamit tapos biglang nasira. Hindi ganun ang nangyari. So actually, mga kainags, may nag-comment pa nga, sabi nga, buti hindi ka nagwala sa galit, mga kainags, buti hindi ka nagwala sa galit, inags, dahil parang hindi natupad yung pinag-usapan yung under warranty. So nandoon na ako, mga kainags, nandoon na ako. Kaya lang medyo nagtitimpi-timpi lang ako, baka madaan pa sa magandang usapan. Yun na nga, at sabi ko nga sa inyo, yung manager na nakausap natin ay inamin niya naman na yung pinag-usapan namin, sabi niya, ang pinag-usapan natin dapat under warranty yan. So nakita ko sa kanya yung sincere niya sa na gumagawa siya ng paraan. Yung nga, kinausap niya nga yung Honda services, di ba? Nagtalo sila. Tapos sabi niya sa akin nga ay, huwag kang mag-alala, inags, hindi kami magkasundo ng Honda services. Kakausapin ko yung isa sa pinakamataas ng Honda, yung big boss, isa sa mga big boss namin dito, dahil mali yung nangyayari sa iyo ngayon, hindi ako papayag. So yun, kaya medyo nag-cool down ako nung narinig ko sa manager na pinagbilan natin ng Honda yun. Ingay ko raw, sabi ng uwak. Ang bihira. Ang ba ngayon, temperature ngayon? Ang temperature ngayon, mga kainags, napapansin nyo, negative 24, yan, negative 24 feels like negative 31. Diba? Alas 9:20 ng umaga. Yan, alam nyo kung bakit tanongin nyo bakit hindi ako nilalamig.
Syempre naman mga kainags, ano, paano hindi ako lalamigin, mahangin din tayo. Yeah. Ang bihira naman. Kaya medyo nababalance natin yung lamig. Ang bihira. Hindi, ano lang tayo, kutis Canadian na tayo ngayon mga kainags, ano. Yan. Yabang. Kaya ayaw lumabas ni Haring Araw eh. Lumabas yung mayabang no. Yan, importante mga kainis, kahit na meron tayong pinagdadaanan yan sa sasakyan ni Mahal na Reyna, masaya pa rin tayo. Huwag nating sirain yung araw natin sa mga ganyan. Normal lang yan, hindi yung mga hindi natin inaasahan na dumarating sa buhay natin. Normal lang yan. Pero importante nito, meron tayong nakikitang malinaw na magandang balita sa mga susunod na araw, di ba? Pero hindi pa natin alam kung anong pang mangyayari. So yun pa lang naman yung pinangako sa akin nung management, nung manager na nakausap natin. Meron siyang gagawing paraan para maayos ang lahat, na wala kaming ilalabas ni singkong duling mula sa bulsa namin, at yung ibinayad namin ibabalik sa amin. So yun. So pero hindi ko pa alam kung ano talaga ang mangyayari. So yun yung aabangan natin mga kainags, at yun ang papakita ko sa inyo. Katulad nga na sinabi ko sa inyo, hindi ko sinisiraan ang Honda rito mga kainags, nagiging transparent lang tayo. Kasi nung una nga, sabi ko sa inyo, pinakita ko rin sa inyo nung sa vlog natin, nag-vlog din tayo kung paano kami kasaya para kay Mahal na Reyna na magkakaroon na siya ng brand yung SUV, di ba? So pinakita natin yan, yung saya, yung excitement namin lahat. Yan. Syempre, gusto rin namin ipakita after nun, 'di ba? Sabi nga nila, kung may saya, minsan may lungkot din, pero maayos natin 'yan. 'Yun ang kaya nga gusto namin ipakita. Gusto namin maging transparent mga kainis. At saka hindi lang 'yon, At para magkaroon din kayo ng ideas about doon sa sasakyan na binili namin, para magkaroon din kayo ng information mga kainis, Pati doon sa mga problemang na-encounter namin ngayon, kung paano namin sinosolve, 'di ba? At kung paano kami tinutulungan ng Honda Management Sales. Yun. So tara, pasok na ako talaga. Medyo naramdaman ko na yung lamig mga kainags, Wala kasi akong gloves, naramdaman ko na sa kamay ko yung frostbite. Tara, let's go. Ang ganda ng pahiram sa yung hybrid Nagustuhan mo ba? Hindi ko ma-appreciate. Bakit mo ma-appreciate? Puro snow Pambihira naman. Pero ang gandang paanda rin, hybrid yun, Paano mo nalaman hybrid yun? Ikaw nagsabing hybrid sa akin, Binasa ko yung Yung alin? nakalagay sa sauce. Na hybrid? Ba, pero masarap paanda rin. Tsaka ramdam mo yung yung pag-ikot ng gulong, ramdam mo kumakapit yung gulong, Kumakapit. Sa snow. Ala ko nga winter tire yun, Kung nasa isip ko kagabi, umano yata sa humps. Kasi kumakapit talaga, ramdam mo. Iba talaga yung kapit ng ng winter tire, sa snow. Ramdam mo talaga kaysa dun sa all season or saya. Pero sarap, Anong gusto mo? Yung HRV mo, yung hybrid na yun? Yan ang gusto mo? Di ba, sabi ko naman sa'yo, small car lang talaga gusto ko. Oo nga Kaso mas mahal. Kaya nga, mas mahal nga. Ganun talaga. At least importante sana maayos na yung Importante, wala nang lumabas na sira pa ulit. Sana nga wala na. Hopefully. Yan. Sana nga, Kasi tuwing may lalabas na sira, Ikaw ang may kasalanan nun. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Ako na yung tumulong. Ako pa yung nasisi. Ako na yung nagpakahirap lahat-lahat. Tapos ngayon nagkaroon ng problema. Ako pa yung nasisi. Kaya minsan mahirap tumulong Yung tumulong ka na, sa bandang huli, ikaw pa yung masama. Yan. Yung, ang hangad ko lamang makatulong sa iyo. Pero sa bandang huli, hindi ko akalain, ako ang nasisisi. Yan. Ang hira naman. Kaya minsan pagka yung may mga namumroblema, minsan wag mo nang tulungan Kasi pag tinulungan mo, yung naging resulta ng pagtulong mo, hindi maganda, sasabihin tumulong-tulong pa kasi hindi naman nakatulong. Maperwisyo pa. Buisit. Ang bihira talaga. Ayan, nako. Mukhang excited yung Mukhang excited yung pangalan na prinsesa natin. Mga kainis, dino-double check niya yung kotse nung pahiram nung Honda sa mama niya. Naks, mukhang papaanda rin Nagagandahan siya sa sa hybrid na mga kainis na kotse.
Testingin niya yata, no? Hindi ko alam kung pinahiram ng mama niya para pa-testing o ano. Ayan, no? Ay, hira. Dito tayo. Yan ako, kumakapal na naman yung snow dito, ah. Pati dito, kakashovel lang natin, ano? Anyway, sana tumigil na yung snow. Pagod na ako sa kakashovel. Sakit ng balakang ko. Ayan na si Mahal Arena, oh. Aalis na, oh. Ano kaya, no? Baka total nagkaroon naman ng problema yung HRB. Baka pwedeng, sabi ni Mahal Arena, baka pwedeng swap na lang. Di ba? Ito na lang yung sa amin. Ito na lang ipalit doon sa problemadong HRB. Yung ginagamit ni Mahal Arena na hybrid na to, no? Na kotse. Ganun na lang sana, no? Mas mukhang okay to, eh, oh. Tsaka nagugustuhan din ni Mahal Arena to, eh. Alberta Honda, mga kainags, nag-text kay Mahal Arena. Ang sabi, yung parts daw na motor ng kanyang wiper ay dumating na at naikabit na. Pwede na raw nating makuha anytime. Ngayong araw sana, kaya lang may pasok tayo. Sabi namin, bukas na lang. Kasi marami pa kami mga katanungan. Ayaw namin yung pupunta kami dyan tapos may pasok kami. Ayaw namin yung nagmamadali kami katulad ng nung nakaraan. Masyado tayo nagmadali kasi nga may pasok tayo kaya hindi tayo nakapag, diba? Sarge! Ayos, Sarge! Salamat, sir. Ikaw rin, sir. Mabuhay tayong lahat. Yun. Yan, mga tropa natin dito, mga kabiruan. So yun na nga, mas gusto ko ng day off para marami kaming tanong kung tatagal pa yung mga diskusyon natin, at least hindi kami naghahabol sa oras. Kaya bukas, sabi ko bukas day off kami para lahat masettled natin o ano man, di ba? So kasi pinagbabayad pa kami ng labor, no? Hindi pa kami nakakabayad ng labor, mga kainags, Ang binayaran pa lang namin is yung spare ng motor nga, which is hindi kami dapat magbabayad kasi dapat under warranty yun. Yung ngayon na pag-usapan, di ba? Pero pinagbayad kami nung, yun na nga, pasok muna ako. Yan. Ay, nako. Dito tayo sa bahay, mga kainags, Kanina kasi dito kami ni Mahal Arena. Dito kami sa lamesa. Yan, dito. Nagkikwentuhan kami. Tapos nabanggit niya nga kanina, talagang hindi niya talaga may tago yung yung pagkaka-disappointed niya, no? Very disappointed siya. Yung stress niya, na-stress talaga siya. Kasi nga naman, di ba? Sabi niya kasi sa akin, yung sasakyan niya, ginagamit niya lang sa bahay, trabaho, bahay. So hindi naman ganun kalayo, mga kainags, Tapos sabi niya, nasira pa. Ang biyahe ko lang naman, bahay, trabaho. 3 kilometro lang naman yata ang layo, tapos nasira pa, di ba? Paano kaya kung ginamit natin yung sasakyan, yung HRB, ginamit natin sa malayo, halimbawa nag long drive tayo, tapos nasira, di ba? Kumbaga yung confidence niya, yung trust niya doon sa HRB na inutang niya, mababa, mga kainags, Kumbaga hindi na siya confidence na i-drive. Kasi nga, di ba, syempre hindi nyo rin masisisi, mga kainags, bagong-bago, brand new, wala pang 1 buwan, wala pang 2 buwan, lumabas na kaagad yung sakit, di ba? Although sana battery lang talaga yung nangyari nung nakaraan, sana hopefully nga battery, kasi chinek naman ng Honda. Pero syempre kahit papaano, di ba, mga kainags, kasi kami hindi naman kami ganoon ka-expert sa mga sasakyan. Ang ina-expect talaga namin, pagka bago ang sasakyan, mataas ang quality na one-click wala stick talaga. So hindi, yun yung sa amin, siguro yung iba, yung marurunong talaga sa sasakyan, na yun, may mga nabasa rin kaming comment. Sa battery nga rin, gawa nga lang siguro na stock up, di ba? Anyway, so syempre, mga kainags, pangalawa, yun. Tapos yung wiper, hindi naman niya masyado nagagamit yung wiper, di ba? Tapos dahil lang sa sobrang lamig, nasira na burn out yung motor wiper. 'Di ba? Sira. 'Di ba? Syempre pag nasira ang motor wiper ng sasakyan mo, medyo delikado 'yan. Syempre pag nag-i-snow or natalsikan ng putik, sira ang wiper mo. Paano makita yung harapan mo habang nagda-drive ka? Delikado, mga kainags, di ba?
So yun, dahil sa mga ganong senaryo, mga problema na encounter ka agad kasi nga wala pang 2 buwan yung sasakyan. Diba? Kumbaga yung confidence niya doon sa sasakyan parang sabi niya nga sa akin kung alam ko lang na gano'n ang mangyayari sa unang brand new na sasakyan na meron ako ngayon, yung HRV nga 2025, kung alam ko gano'n ang mga mangyayari, sana hindi na lang ako kumuha. Sana nagtiis na lang ako doon sa Honda Accord na luma niya. So hindi pa masakit ang ulo niya. 'Di ba? Hindi pa butas ang bulsa niya. Diba? Wala siyang utang, 'di ba? Kasi siyempre, 'di ba? Kaya nga doon sa mga matatagal lang nanonood sa vlog natin yung mga nakakaalam kung paano laging nagkakaproblema rin si Mahal Arena doon sa lumang Honda niya, Honda Accord. 'Di ba? Kaya napagdesisyonan nga namin bumili ng bago para hindi na masakit sa ulo. Di ba? Pero ganun pa rin mga kainags, ganun pa rin. No? So hindi nyo naman kami masisisi mga kainags. Kita nyo naman, di ba? Yung abala, di ba? Abala yun, yung babalik mo yung sasakyan doon, di ba? Di ba? Sana naintindihan nyo ako mga kainags. Kasi di ba, syempre, kahit naman sa inyong mangyari yan, di ba? Yung meron nga tayong tinatawag na yung first impressions last. O, di ba? Katulad yan. Sira-sira ka agad, problema ka agad. Paano mo pa pagkakatiwalaan niya sa sakyan na yan? Kung sakaling maayos man yung motor wiper na yun, di ba? Sabi nga sa akin ni Mahal na rin, ano naman kaya susunod na mangyari pag naayos na yun? Di ba? Paano pag nasira uli yung motor wiper na yun? Sabi ko, di balik uli natin doon, under warranty pa rin yan. Alam ko, 3 years yata, 3 years, sa loob ng 3 years. Pag may nasira, balik mo lang ng balik doon. Di ba? Kaya talaga malungkot talaga si Mahal na rin, malungkot na siya yung pag ngumiti nga siya parang pilit naamu-amu ko na lang, sabi ko wag tayong mag-alala kasi maayos yan. Pag nasira balik lang natin doon yan, pag nasira balik lang natin dyan hanggang sa maging 100% na maayos lahat, mapalitan yung mga defective na parts kung ano man ang meron kung sakali. Ay nako. Pero ang sabi ko nga sa kanya, ganda naman ng experience mo sa unang brand yung sasakyan na meron ka. Pero anyway, ganun talaga yon. Pero may mga nag-comment naman, same sasakyan ni Mahal Arena, brand 2025 na HRV, wala naman daw problema. So yun lang mga kainags, sinishare lang namin sa inyo yung naging experience namin. Sana meron kayong natutunan din, meron din kayong napupulot na aral. Yan, kung sakaling ipunta nyo yung sakyan nyo sa mga services ng mga dealer nyo, dealership, di ba? Huwag kayo maniwala doon, kausapin nyo yung kung sino nakausap nyo ng manager. Yan, kasi hindi rin kami handa sa ganun kaya anyway, sana maayos. So hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainags. Maraming salamat sa nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe, click the like button please, and leave your message. Maraming salamat po. Maikli lang buhay, pili natin maging masaya. Good vibes, hanggang sa muli.